Anong pangalan mo? Yun, Sojung. Sojung. Natakot ka siguro. Bakit mo nga pala ako tinawagan? Kung ano man ang mangyari sa akin, tawagan mo lang si Vice President Do ng Gode Hospital. Sigurado akong hindi kanya pababayaan, anak. Kayo ba... kayo po bang ama ko? Kayo... ba ang ama ko? Ang presidente ng Gode Hospital ay ang ama ng taong ito. Maraming salamat at pinakilala mo ko kahit di ko naman kailangan. Kumusta na si President Do ngayon? Pagkatapos niya akong tanggalin, okay ba siya ngayon? Oo naman, ayos lang siya. Ano ka ba niya? Alam ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niya ginawa sa akin yun. Inassign sa VIP kung wala talaga akong halaga sa kanya. Wala ba talaga? Sino bang sinisisi mo? Hindi ba ikaw naman ang nagkamali? Wala na akong magawa nun. Nakaplano na ang lahat. May karapatan ka namang magsabi kung kaya mo o hindi ang isang case. Hindi nga tayo pinapayagan ng system na makatawag sa Gode Hospital. Iniinsulto mo ba ang ama ko? Kung ayaw mo, huwag kang pupunta rito para lang sirain ang araw ko. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Naaalala mo pa ba ako? Kilala mo siya? Matagal na rin yung huling beses. Ibig sabihin, nagkita na kayo dati. Hello? Ako si Yun Sojung. Masaya akong makilala ka. Simula ngayon, ate mo na siya. Okay ba? Pasensya na, pero hindi kita matandaan. Okay lang. Ako rin naman hindi kita nakilala agad. Kumusta nga pala si President Do? Matagal na rin kaming di nag-uusap. Minsan lang din kami magkita. Busy rin ako sa trabaho. Ah, ganun ba? Anyway, nagulat ako sa'yo. Doktor ka na rin pala. Ay, teka, nasan ba ang exit dito? Sandali. Tatawagan ko si President Do mamaya, pero wag mong sabihin na nakita mo ako dito, okay? Ha? Ano nangyayari? Kailan at paano ba kayo nagkakilalang dalawa? Hindi mo ba siya nakilala sa blind date? Pagod ka na siguro, Dongju. Ano? Sojung, Tama na, matulog ka na lang. sige na. Matutulog ako pag sinabi mo. Tama na. Ayaw mo pa talaga sabihin? Mabuti pang wag mo nang ituloy ang operasyon. Gagawin ni President Do ang lahat para lang mapigilan ka na operahan si Chairman Shin. Ngayon na maayos ka na rito at may bago ka ng pangalan, huwag ka lang gagawa ng kahit na anong kalokohan. Mamuhay ka ng tahimik, okay? Makakabuti yon para sa'yo. Para sa'yo ba, anong mabuti para sa isang doktor? Madali lang yun, no? Kung gusto mo ng pera, mag-practice ka. Hindi ka lang kikita, titingalain ka pa ng maraming tao. Makakabuti yun sa image at social status mo, di ba? Kumikita ka nga pero wala ka namang puso. Nagpapakitang gilas ka lang sa mga tao. Tingin mo tama ang ganong pag-iisip? Pwede. Kung sila ang tinutukoy mo. Alam mo bang magaling ako dyan dati? Kaya nga eh. Kaya nga ano, hindi pwedeng hindi ko ituloy ang surgery. Ano? Foundation chairman natin yon. Perfect yon para sa pagbabalik ko. Buyong Ju! Alis na. Sabihin mo to kay Do Yun-Wan. Sabihin mo sa kanya na gagawa ko ng isang bagay na pakikinabangan, okay? Mga panahon ng kawalang halaga. Hoy, Tangju! Nandito ka pa rin?
Maraming tao nagkakamali at inaakalang sa kanila na ang tagumpay. Nawawala ng halaga ang mga tao na dapat kilalanin ng iba. Sa Seoul tayo. Ano po? Okay, sir. Ano ba talaga ang buhay? Abala ang mga tao sa pagtatrabaho at hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng buhay. Hay, ibang klase. Nakaka-relax pala talaga to ng muscles, ano? Bitiw! Ano yan? Request yan para sa ultrasound device na gagamitin sa ER. Kakailanganin din namin ng isang CT scanner. Bibili rin ako ng isa pang portable x-ray machine. Bakit parang sobrang komplikado naman? Nagkasundo na tayo. Dapat sundin mo na lang yun para tapos na ang usapan natin. Kayo ang chairman ng foundation ng Gode Hospital. Ano naman? Pumili ka ng isang presidenteng tulad ni Do Yun-wan at pinagkakakitaan yung mga taong may sakit pero hindi pa rin yun sapat sa'yo. Kaya ito na ang chance ko para magamit kung anong meron ako. At anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Wala akong may pagmamalaki sa inyo, Chairman. Pero meron akong gustong hilingin na isang bagay sa inyo. Kumusta ang pakiramdam mo? Pwede mo bang isulat ang personal info mo rito? Isulat mo ang pangalan mo, address mo at saka phone number mo. Dalhin niyo siya dito kung ayaw niyong mag-eskandalo ako. Ano nangyayari? Kami makakapaya. Mga guardians yan, yung siklista. Gusto nilang ipalipat yung pasyente sa Seoul. Hindi pwede yon. Ba't bakit naman hindi pwede? Hindi na namin matim na magtagal pa siya rito sa bulok niyong ospital. Pero kailangan muna niyang magpahinga. Katatapos pa lang niya maoperahan. Ay, sino bang may sabi na operahan yung kapatid ko nang wala kaming permiso? Sorry, pasensya na. Critical na siya kaya binigyan ko sila ng permiso. Sorry. Pwede ba? Manahimik ka dyan? Makinig kayo. Meron akong mga kaibigan na nagtatrabaho sa Ministry of Health and Welfare. Kapag may nangyari sa kapatid ko, pasensyahan na lang tayo. Pagbabayarin ko kayo lahat. Narinig niyo? Excuse me po, sir. Ano bang akala niyo sa ospital namin? Naglalaro lang kami dito? Ano ka ba dito? Isa akong doktor dito. Malala ng kapatid mo nung dumating siya kanina. May bleeding siya sa spleen. Kaya nga inoperahan agad namin siya. Ah, so ikaw nag-opera sa kanya, Huwag miss? mo kong tawaging miss, doktor ako. Tinatanong kita kung ikaw nag-opera. Dahil kung hindi ikaw, umalis ka na! Magdala kayo dito ng totoong doktor! Dito, ngayon din! Sumusobra ka na. Teka lang. Lumabas na lang po muna kayo dito. Nasa ER po tayo at maraming pasyente dito. Maghintay na lang po kayo sa labas. Huwag mo nga akong hawakan! Tinabig mo ko? Oh, ano nang gagawin mo, ha? Ang kapal ng mukha mong sabihan ako maghintay na lang sa labas, ha? Kilala mo ba kung sino ang taong kaharap mo, ha? Hoy! Sa oras na natawagan ko ang kaibigan kong taga ron na may posisyon sa Ministry of Health and Welfare, lahat kayong malalagot! Naiintindihan niyo ba ako? Ah, ganun ba? Oo, gagawin ko talaga yun. Kung ganun. Teka. Tawagan mo siya. Ano? Sige lang. Tawagan mo ang kaibigan mong taga Ministry of Health. Tapos ibigay mo sa akin ang telepono! Kailangan ko makausap yung civil servant na yan na may kaibigan walang modo na tulad mo! Malalaman ko rin kung sino siya! Totoo mo yan! Magsasampa ko na reklamo sa Prime Minister's office! Tapos saan pa? Public Service Center. Yun nga! Public Service Center! Sasampahan ko rin siya ng kaso para mawalan siya ng trabaho! Tawagan mo siya ngayon! Tawagan mo ang kaibigan mo!
ayaw mong gawin? Ang sabi mo meron kang kaibigan na may posisyon sa Ministry of Health and Welfare. Sige, tawagan mo siya ngayon! Sige, ako na magda-dial para sa'yo. Gusto mo? Layo! Lumayo ka! Ang kapal ng mukha ng bubit na yon. Grabe naman. Teka, tatawag lang ako. Teka lang, easy lang. Bakit kaya may mga weird na taong katulad ng lalaking yun? Nabigla ako dun, ah. Pero sana nga, hindi ko na lang siya pinatulan. Kung di niyo yun ginawa, malamang akong nagwala. Sino ba siya sa akala niya? Tapos yung mga banat niya walang kwenta. Si Dr. Kang. Dumating po yung head ng surgery galing sa Seoul para lang makita siya. Teka, wala ba si Dr. Kang sa building? Opo, wala siya ngayon. Paano tayo? Tatawagan ko na ba si Master Kim? Wala siya. Ha? Wala rin ngayon si Master Kim dito. Ang buong akala niya, nandito si Dr. Kang. Paano na yung emergency room? Sinagot na ba niya? Hindi eh, si Dr. Kang. Bakit ba hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Masarap tong isang to ah. Dito ba to ginagawa? Sige na. Isang baso lang. Dok, kailangan ko nang bumalik sa ospital. Meron pa akong pasyente. Okay, pero uminom ka muna. Kailan mo nalaman na si Master Kim si Bu Yongju? Bu Yongju? Yung sikat na Bu Yongju? Yung po ba yung legendary na surgeon? Kailan mo nalaman? Bago pa tayo nag-usap sa telepono. Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya pinaalis sa Gode Hospital? Pinalis ba siya? Akala ko kusa siyang umalis. Bakit nga? Meron siyang napatay. At isang estudyante niya ang biktima. Bigo siya. Hindi lang bilang isang doktor, kundi bigo rin siya bilang tao. Baliw na baliw talaga siya sa surgery. Kahit sinong pasyenteng mahawakan niya, bubuksan niya. Sa madaling salita, masasabing isa talaga siyang psychopath. Hoy, anong problema mo? Bakit galit na galit ka? Isang planong gusto mong gawin? Sinasabi mo bang gusto mo na ipagpatayo kita ng ospital? Kung hihingin ko ba, ipagpapatayo niyo ako? Bastos ka, napakawalang ya mo. Pwede naman kayong humanap ng ibang doktor dyan, di ba? Mayaman naman kayo. At tignan mo to. Hoy, teka! Tingnan mo naman mabuti ang hinihiwa mong manok. Welcome po! Bakit sa akin mo sinasabi ang lahat ng to? Sa totoo lang, nung nabalitaan kong professor mo pala si Bu Yongju, nag-alala ako sa'yo. Iniisip ko na baka mawalan ako ng isang mabait na colleague na tulad mo. Kang Dongju, alam ko kung anong tunay mong nararamdaman. Pero mag-ingat ka lang, ha? Si Master Kim ay parang hindi tunay na tao. Maaari kang mamatay sa isang iglap sa oras na magalit siya ng gusto sa'yo. Ang weird naman. Bakit hindi niya sinasagot? Baka may nangyaring masama sa kanya. Nurso, tingnan nyo. Naiwan po ni Master Kim ang cellphone niya rito. Baka naiwan din ni Dr. Kang ang phone niya dito. Ay, duda ako dyan. Ayokong maniwala. Huwag po muna kayong mag-alala. Wala naman tayo ngayong emergency patients eh. May pasyente tayo! Narinig niyo yun? Oo, narinig ko yun. Ano nangyari? Men, 40s, unconscious. Nagpapawis at may lagnat. Inbom! Siya ang driver ng taxi na sinakyan ko. Hello, sir? Naririnig niyo po ako? Hello, sir?
Vitals. Between 40 to 80, fever 39.8. Septic shock. Tiyanik ko na ang tiyan niya. Weak ang muscle guarding. Ano yan? Sabihin mo kami. Hindi pa kita pwedeng payagang mag-assist sa pasyente. Kailangan ko muna kasing makasiguro na kaya mo na talaga. Ano, wala ka bang iuutos? Dr. Yun. Aatras ka na ba? Hindi mo na gagawin ang surgery? Well, alam mo, depende yan kay Chairman Shin. Ang akala ko ba may plano ka? Dapat kahit papano, hayaan mong maipagtanggol ka man lang ni Chairman. Kung gusto niya, gagawin niya yon. Hindi ko kasi gawain yung makipagkampiyan o humingi ng suporta sa ibang tao. Kung hindi mo na itutuloy ang surgery, I'm sure na may isang taong matutuwa. At yun si President Do. Tama ba ako? Wala akong pakialam sa iisipin niya. May pinasang proposal si President Do. Gusto niyang umpisahan ito next year. Pag nabasa mo to, sa tingin ko magbabago ang isip mo. Heto. O sige po. Aalis na ako. Agad-agad? Dongju, Mag-ingat kayo sa biyahe. pag-isipan mong mabuti, Dongju. Isipin mong mabuti kung anong totoo at kung ano ang hindi. Timbangin mong mabuti. Okay? Sojung, ako to. Nasang lupalop ka ba ng mundo, Dongju? Bakit di mo ako sinasagot? Bakit? Ano nangyari? May pasyenteng may stomach pain. Bumaba ang vitals niya at may lagnat. Sa tingin ko, peritonitis. Anong gagawin natin? Pero mga 40 minutes pa bago ako makabalik dyan. Di pwede. Kapag wala ka pa dito in 10 minutes, mamamatay kaming dalawa. Kaya lumipad ka na papunta rito kung kaya mo. Nasaan si Master Kim? Wala ba siya dyan sa ospital? Umalis siya dahil ang akala niya nandito ka. O ano, kaya mo ba in 10 minutes? Ay, ano ba naman to? Hello? Hello, Dongju? Wala na ba siya? Hello? Hello? Ganito ang gawin mo. Anong sinasabi mo dyan? Wala ako... Wala ako sa posisyon para gawin niyang iuutos mo. Ano ba ang dapat? Wala kaming dalawa ni Master Kim. Ikaw lang ang doktor na nandyan. Hahayaan mo ba siyang mamatay? Huwag mong sabihin yan. Hayaan, hindi ko gagawin yun. Kaya nga kailangan mo siyang gamutin. Total, ikaw naman ang in charge sa ER. Sige, in 30 minutes. Basta, darating ako dyan in 30 minutes. Huwag mo siyang hahayaang mamatay, Sojung. Taxi! Dr. Yun. Dr. Yun. Ano pang ginagawa mo dyan? Nandito ang pasyente mo. Hindi mo ba nakikitang palala na siya ng palala? Makinig ka. Hindi ba isa kang doktor? Isa kang doktor, hindi ba? Nasaktan mo na ang sarili mo. Hindi ka hawak ng pasyente. Simula ngayon, tanggal ka na sa ospital na to. Kaya nga kailangan mo siyang gamutin. Total, ikaw naman ang in charge sa ER. Oxygen mask 7L. Set up IV lines and execute a full drop. O sige, Dr. Yun. Sonogram din pala.
Ready na ang saline. Administer 32 milligrams at haluan ng ODW, tapos inject 10 cc per hour. Fluid nurse, oh. Okay, Dr. Yun. Bumababa ang rates ng pasyente. Aayusin nyo lang. Arrest! CPR, please! Dr. Don, tulungan mo ako sa compression. Tulungan mo ako. Masakit ang pulso ko. Pakihanda ang mga kailangan. Intubate natin ang pasyente. Checking heart rhythm. Teka, sandali lang. Okay na, nakabalik na siya. Blood pressure 50 to 80. Yung norepinephrine injection. Okay, Doc. Ano yung basurang yan? Gallbladder niya yan? Oo, yun nga. Malapit itong sumabog. Empayema ba? Ang ibig sabihin yan... Mr. Pak, kailangan ng emergency operation. Tawagan mo si Dr. Nam, i-page mo siya. Okay. Master Kim, may ER call ako. Malamang may emergency siguro si Dr. Kang Dongju. Sige. Huwag mong kalimutan na patayin ito after 10 minutes, ha? Huwag mong patuyuin, ha? Huwag mong hayaang matuyo yan. Ay, ipinanganak si Dr. Kang na masipag. Hindi pa siya nakakapagpahinga. Simula nung dumating siya, ang dami na niyang naging pasyente. Alis na ako. Hindi ba may pinaplano ka? Sabihin mo, ano bang pinaplano mo? Chairman, nandito si President Do. Oh, welcome. Pasok. Pinatawag niyo po ako. Alam ko namang busy ka. Pasensya na kung naistorbo kita. Anong balita? Ayos lang po. Sabado naman at wala akong ginagawa sa bahay. Alam kong busy ka palagi. Kaya bibilisan ko na lang, ha? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Listahan niya ng mga equipment. Gusto kong i-ready mo yan para sa Lahat Doldam. ng equipment na to, high-tech at top of the line. Sobra naman yata ito para sa isang maliit na ospital. Kailangan ba talaga ng Doldam nito? Ang sabi ng doktor ko, kailangan daw nila niyan. Basta gawin mo na lang. Ang tinutukoy mo ba si Dr. Bu Yongju? Oh, bakit? Chairman, si Bu Yongju ay na-excommunicate sa industriya matagal ng panahon. Ethically and medically speaking, hindi siya mapagkakatiwalaan. Bakit nyo naman... Manahimik ka at sumunod ka na lang sa mga utos ko. Hindi mo naman pera yung gagastusin eh. Kaya tumigil ka na sa kakakontra. Tapos ang Pero usapan. Chairman Shin, Kailangan bang ako ang bumaba doon at mismo mag-deliver? Ganun ba? hindi, Chairman. Sige, kung yun ang gusto nyo. Kahit na anong gusto nyo, orderin nyo lang. Ililibre ko kayo. Lahat ng gusto nyo. Hindi ko akalaing malawak pala ang pangunawa mo. Ay, nako. Natouch naman ako sa sinabi mong yan. Siya nga pala. Ano pala ang pinag-usapan nyo ni Dr. Kang? Kalimutan mo na yun, okay? Ay, oo naman. Alam ko naman yon. Hindi ko nga alam kung paano magpapasalamat sa inyo dahil pinadala niyo siya sa amin dito sa Doldam. Cheers! Cheers! Yes, President? Ano? Sa Doldam Hospital? Oo! Pumunta ka dito! Ano nangyari?
nangyayari? Sir, tulungan niyo po ang asawa ko. Iligtas niyo po siya. Parang awa niyo na nanghihina na po siya. Diyos ko, tulungan niyo siya. Tulungan niyo po ang asawa ko. Tulungan niyo siya. Maawa po kayo. Tulungan niyo. Nurse Om, pwede bang pakipage ulit si Dr. Kang? Gusto kong malaman kung matatagalan pa siya. Actually, tinatawagan ko siya ngayon, pero hindi siya sumasagot. Anong ibig mong sabihin na di sumasagot? Twice ko na siyang tinawagan pero wala talaga. Kailangan ng maayos ang pelvis niya. Bigyan niyo ako ng kumot at goma. Dito, tulong! Dito! Saka na. Anong nangyayari? Nasa akin na yung consent. Ililipat na ba siya ng OR? Meron pa bang ibang surgeon dito maliban kay Dongju? Meron pang isa kaya lang absent siya ngayon. Kaya mo bang mag-intervention para sa gallbladder? Pero wala kaming equipment dito. Eh di ilipat niyo yung pasyente sa ibang ospital. Ang ospital na mabibigyan siya ng treatment, 2 oras pang layo dito. Sa ganyang klaseng kondisyon, baka hindi na siya magtagal. Dr. Yun, mababa pa rin ang BP niya. Taasan natin yung norepinephrine injection ng 20. May laparoscope pa dito. Meron naman, pero binili lang namin yun sa isang ospital na nagsara last year. Bakit mo tinatanong? O sige, ako nang gagawa. Ako nang mag-oopera. Tumulong ka. Pasensya na. Pero ang mga unauthorized doctors, hindi pwedeng mag-opera ayon sa rules. Hindi pwede? Hindi talaga pwede yon. Wala na bang ibang paraan para masagip siya? Maaaring mamatay ang pasyente kung hindi siya ma-operahan agad. Baka meron kayong pwedeng kunin bukod sa akin. Teka, sandali lang. Sino yan? Isa siyang general surgeon na galing sa Gode Hospital. Hindi ko alam na meron kayong inimbitang doktor. Nag-cardiac arrest at septic shock ng pasyente dahil sa gallbladder empyema. Wala ni isa kina Dr. Kang o Master Kim ang sumasagot. At saka masyadong kritikal ang pasyente kung ililipat pa namin siya. Pero kahit na, mali pa rin. Dr. Nam, please. Sagipin muna natin ang pasyente bago yan. Kapag di mag-work ang laparoscope, bubuksan ko siya. Okay, gawin mo na. Sandali lang. Dr. Yun, may tawag ka. Si Dr. Kang. I-loudspeaker mo. Sojung, ako to. 1, 2, 3! Pabalik na ako dyan. Kaya lang may nangyaring aksidente. Sabi ikaw lang ang in-charge sa OR. Hintayin niyo ako. I-assist ko lang to tapos pupunta na ako dyan. Sojung? Sojung? Sojung, naririnig mo ba ako? Dr. Yun. Huli na ang lahat, Dr. Kang. Under anesthesia na ang patient. Hindi ka na namin nahintay. Umpisa na tayo. Okay, simulan na ang operation. Doin bomb? Ako nang bahala sa laparoscope. Scalpel. Laparoscope. Halos tunaw na ang gallbladder niya. Paano niya natiis yun? Kailangan niya kasing kumita ng pera. Kawawa naman siya. Kailangan kong gawing 2 incisions dahil kulang tayo sa tao. Pero empayema yan. Sigurado ka ba? Tingnan natin kung anong mangyayari. Trocar.
grasper. Dissector. Matatapos ko to ng walang problema kung magiging maayos ang dissection. Kumusta ang vitals? Ayos lang naman. Cultivator accident. 30 minutes na siyang nadaganan. Nagbi-bleeding siya. Magpadala kayo ng 2 bags of RBCs at mag-ready pa ng 4 bags. Bigyan niyo rin siya ng 4 doses ng fresh frozen plasma. Mukhang fractured ang pelvic niya. Huwag tanggalin ng bandage. CT scan siya with transfusion. Nurse Om, bahala ka na. Okay, Doc. Transfusion bag dito, please. Master Kim. Anong ginagawa mo dito sa labas ng OR? I'm sorry po. Akala ko kasi nandito kayo sa ospital kaya umalis ako. Ganon? Eh sinong nasa loob ng operating room? Kung hindi ikaw, sino? Dissection complete. Itatali ko lang ang cystic duct at artery. Hemoclip. Marami na ba kayo nagawa? Nagka-septic shock at arrest siya dahil sa GB Empayima. Pinutol din namin ang GB niya. Tinatali na lang yung cystic duct at artery. Ikaw. Hoy! Sino ka? General Surgeon, Doin Bom. Wala kami makontak ng isang doktor dito sa Doldam kanina. Kaya ako na nag-perform ng surgery. Kanina, tinawagan kita. 2 beses pa nga. Take it out. Okay, taking out. Scoop. Wala namang bleeding. Nakatali na maayos ang duct. Dr. Knapp, kumusta ang vitals? 75 to 100. Nag-stable na siya. Hemovac na lang, then okay na. Tapusin na natin to. Hemovac, please. Pakiready na rin ang suture. President! President! Napadalaw po kayo. Ano pong ginagawa niyo rito? Uminom ka ba? President Do. Ako po si Janggite, ang head ng admin. Welcome, President. Sinabi ko na sa President namin na pupunta kayo. This way po. Dito tayo. Nasaan si Buyong Ju? Gusto ko muna siya makausap. Yung cultivator Ayon case. sa CT scan, may open bupelvic fracture siya at open femur fracture. Naghahanap na kami ngayon ng orthopedic surgeon. Sige, pero mag-follow up ka sa kanya. Kayo. Sumunod kayo. Sojung. Oh, nandito pala kayo, Master Kim. Anong ginagawa mo dito? Ano po kasi, Master Kim, Matagal-tagal na rin. Kailan pa ba yun? Kailan yun? 14 to 15 years. Sa tingin ko, wala tayo sa lugar para magplastikan at magbatean. Ano, gusto mo ba mag-usap muna tayo?
President Do? Papa. Ay, grabe naman. Saktong dating mo. May malaking problema tayo dito sa anak mo, President Do. Anong sabi mo? Si Dr. Do ay nag-perform ng surgery dito sa operating room namin. Isang unregistered doctor na gumawa ng surgery sa ospital na to nang walang consent mula sa amin. Ginawa mo yun. Totoo ba? Sumagot ka! Pasensya na po. Emergency lang kaya humingi ako ng tulong sa kanya. O sige, ako na lang. Alam kong di ko dapat sinuway ang rules, pero ginawa ko yun para sa pasyente. Wala na ba kayong choice bukod sa akin? Alam kong mali, pero wala na akong choice. I'm sorry. Tama na, huwag ka na magsalita. Sumunod kayo sa akin. Yun, Sojung, naisip mo ba to? Totoo bang nakiusap kang siya na lang ang mag-opera? Opo, Master Kim. Nag-volunteer ako. Dadalawa lang ang qualified doctors niya dito. At parehong hindi nagre-respond. 2 hours pa ang layo ng susunod na ospital mula dito kaya wala akong choice. Kaya nangahas na ako. Sino nagsasabi ng totoo? Ako po, Master Kim. Ako ang nag-utos sa kanya. Ay, huwag mo nga akuin ng isang bagay na hindi mo naman ginawa. Nakokonsensya tuloy ako. Ako po yun talaga. Hindi, Master. Nakiusap ako sa kanya. Pumayag si Dr. Do sa request ko dahil wala na kaming ibang choice. Ano bang akala mo? Matutuwa ako sa ginagawa mo? Tsaka huwag ka nga masyadong mabait dyan. Aakuin ko ang lahat ng responsibilidad. Ay, nako. Ilang minuto tumagal? I mean, yung laparoscopy. Hindi yun tumagal tulad ng inaakala ko. 50 minutes matapos siyang malagyan ng anesthesia. Kung bago yung mga equipment nyo, baka mabawasan pa yun ng 5 minutes. No, sige. Tatawagan ko ang Gode Hospital at sasabihin ko sa inyo ang desisyon nila. Makakaalis na kayo. Pwede ko bang malaman kung anong iniisip nyo ngayon? Labag ito sa rules na mag-opera ang isang unregistered doctor nang walang consent sa ospital. Pwede kayong maparusahan sa ginawa nyo. Pero Master Kim, sasabog ng gallbladder niya. At nag-cardiac arrest na ang pasyente kanina. Oo nga, pero ba't mo hinayaan na mag-take over ang isang outsider? Sakay-sa ka lang orderly. Kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang orderly para magbigay ng utos, ha? I'm sorry, Master Kim. I'm sorry at nagdesisyon ako bilang orderly. Pasensya na po talaga. Aakuin ko ang responsibilidad kahit orderly lang ako ngayon. Humihingi po ulit ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Pero, kung malalagay ulit ako sa parehong sitwasyon at kailangan kong magdesisyon, ganun pa rin ang gagawin ko. Sinasabi mo bang tama ka? Gusto ko lang sabihin na gagawin ko ang lahat para sa mga pasyente. Bigyan pansin niyo man o hindi, walang magbabago sa desisyon ko. Sa huli, ako ay isang doktor. Master Kim, ako to. Papasok na ako. Excuse me, Master Kim. Si President Do. Naghihintay na siya sa inyo. Anong gagawin ko? Master Kim, excuse me.
iginawa kayo ni President Yo ng isang espesyal at mainit na tsaa. Ano ba to? Anong gagawin ko? Nasisiraan na ba ako? Ano yun? Anong gagawin ko? Ay, bakit ko ginawa yun? Hindi ako marunong magbasa ng Chinese. Di ba, isa kang Chinese? Ah, okay. Hindi ka ba marunong mag-Korean? Medyo, konti lang. Nakakapagsalita naman ako nun, pero basic lang. Salamat. Akala ko kasi hindi ka marunong kahit konti. Actually, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ano? Wala siyang pambayad sa treatment? Opo. O ngayon, gusto niyang ma-discharge? Hindi po ganun, Nurse O. Nasabi niya, bigyan natin siya ng trabaho kahit janitress para may pambayad siya sa treatment. So hindi siya makakabayad? Ang sabi niya, ninakaw raw lahat ng gamit niya. Kaya ang sabi ko, ako nang bahala sa treatment niya pero ayaw niya. Hindi naman kaya type mo siya kaya gusto mo siyang tulungan? Hindi. Kasi gusto ko lang naman pong tumulong. We are the world, di ba po? Ito, tangerine tea. Sige na, mabango yan. Dapat pala nag-iingat ako. Nagpalit ka rin pala ng pangalan. Hindi ko akalain nagtatago ka lang dito. Naisama ako dun, ha? Parang ikaw, sa ganun ka magaling, di ba? Sigurado akong marami ka ng kinitang pera sa mga naging projects mo. Wala ka namang pakialam sa ibang bagay. Gusto mo lang magkapera. Ano? Sanitarium? Sariwang hangin at perfect ang location. Bakit hindi ako magtatayo dito? Madalas naman bakante ang mga ward dito. Maigi na yan kaysa masayang ang lugar. Pero alam mo ba kung ilang highway ang dumadaan sa area na to, ha? Kailangan ko bang alamin? Merong 5 highway dito kasama na yung nasa malapit. Mga 8,500 na katao ang dumadayo rito araw-araw para lang magkasino. At bukod doon, linggo-linggo, 30 to 40 accident patients ang dinadala sa emergency room namin. Tuwing peak season, mahigit sa 60 patients ang na-admit. Mag-isip ka. Kung magtatayo ka ng sanitarium dito, sa tingin mo, saan pupunta ang mga pasyente na yon? Wala akong pakialam doon. Paano mo naaatim sabihin yan bilang presidente ng ospital? Ayoko sa lahat yung walang kwentang discussion at walang sense na kausap. Sumasakit ang ulo ko. Ganon? Baka hindi mo alam ang batas. Hindi maaaring gamutin ng doktor ang isang pasyente sa ibang ospital. Wala siyang choice dahil emergency patient yon. At hindi rin naman issue na gamutin ang emergency patient sa affiliated hospital namin. Tama ka. Hindi naman malaking issue yon dahil mamamatay din ang pasyente. Pero sa ginawa niyang yun, siguradong magdudulot yun ng isang malaking problema. Subukan mong kantiin ang anak ko. Tatapusin ko rin ang karir mo. Ay, nako. Nakakatakot yun, ha? Pasensya na kung sasabihin ko to. 14 years ago, nasira na ang karir ko. Kaya ano pa bang katatakutan ko? Pero ang anak mo nagsisimula pa lang. Ganyan ka na ba ngayon? Wala ng puso at manloloko? Kagagawan mo to. Huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam. Ano ba ang gusto mo? Dahil luma ng ospital na to, maraming upgrade na ang kakailanganin. Nagpapasalamat talaga ako kay Chairman Shin dahil sa kanya, magkakaroon kami ng mga bagong equipment. Sa bagay, milyonaryo siya. Ano bang malay niya sa mga doktor? So anong gusto mo mangyari? Ipadala mo ang anak mo dito. Teka.
Ginagamit mo ang anak ko para takutin ako? Kung dito magtatrabaho ang anak mo, napakalaking tulong na yun sa ospital na to, di ba? Tuturuan ko siya na mabuti. Ipadala mo siya rito. Nasisiraan ka na ba? Relax ka lang. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Oo. President Do. Sojo, anong pangarap mo? Anong propesyon ang gusto mo paglaki mo, ha? Siya ang unang nakatatanda na nagtanong sa akin kung anong pangarap ko sa buhay. Kung anong gusto ko sa future. Isa pong doktor. Pangarap ko sanang maging isang doktor katulad niyo. Hindi. Nagsinungaling ako. Sinabi ko lang yon dahil kung magiging doktor ako, baka tanggapin niya ako. Ganon ba? Gayon pa man. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Wala po akong intensyon na guluhin kayo. Pasensya na po. Paano mo? Nagawa sa akin to. Gago ka. Teka, Master Kim. Ayos ka lang ba, ha? Ang bango talaga nito. Tangerine tea ba to? Maraming salamat sa tsa. Makinig ka. Emergency patient siya. Open book pelvic fracture ang case niya. Kailangan niya maoperahan ngayon. Sinabi ko nang wala kaming orthopedic surgeon dito. Wala ba talaga kayong bakanting kama sa ICU? Totoo ba talaga yan, ha? Sinasabi mo bang wala kang pake kung mamatay man ang pasyente, ha? Wag na lang. Wag na nga sabi! Anong sabi nila? Tumanggi sila, hindi raw siya mauoperahan ngayon. Ano pa yung ibang ospital? Yes, hello po. Si Master Kim to ng Doldam Hospital. Busy siguro kayo ngayon. Oo, tama yon. May open pelvic book fracture ang patient namin. Oo, kailangan na niya ng orthopedic surgery ngayon. Ganun ba? Oo, maraming salamat. Sige, magkita na lang tayo. Ihanda niyo na siya para mailipat na. Salamat sa tulong! Okay, tama ang ginawa nyo! Mag-iingat kayo! Ano mangyayari kay Sojung? Sabihin niyo naman sa akin kung anong binabalak niyo sa kanyo. Ano bang dapat kong gawin? Tulad ng sinabi ko, tayong dalawa lang ang doktor sa walang kwentang ospital na to. Pero kahit isa sa atin, wala nung nangyayari yon. Magaling ang pagresponde niya sa sitwasyon. Ano pa bang aasahan ko? Okay,
Simula ngayon, siguruhin mo munang nandito ako kung aalis ka ng ospital, okay? Ako rin. Ganun na rin ang gagawin ko. Mabuti pa nung mag-isa lang ako dito. Tuwang-tuwa pa naman ako nung nakakita ako ng bagong surgeon. Sa madaling salita, masasabing isa talaga siyang psychopath. Maaari kang mamatay sa isang iglap sa oras na magalit siya ng gusto sa'yo. May kailangan po ba kayo? Hinahanap ko si Chue Cusick. Magsuot po muna kayo ng mask at mag-disinfect ng mga kamay. Mahal, ako to. Ayos ka lang? Ay, sira ulo ka talaga. Sinabi nang pumunta ka ng ospital, bakit bumiyahe ka pa, ha? Hindi ko naman kailangan ng pera mo. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Alam mo yun. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Mahal kita. Narinig mo? Okay lang. Tingin ko tama na yon. Tama lang ang ginawa ko. Nagawa ko. Bukas ulit. Okay, bye. Excuse me. Bakit? Kainin mo to pag nagutom ka. Kita tayo bukas. Dumating na ba yung CT scan natin? Opo. Buisit. Bakit mo naman ginawa to? Kung sabi ko patay mo agad, bago pa kumuluan sa bawat baka matuyuan. Tingnan mo, nasunog tuloy. Pinaghirapan ko pa naman to. Masarap tong sabaw na ito eh. Chicken delivery po. Bayaran mo, Master Kim. Maraming salamat. Okay, sige. Bakit ka umorder ng fried chicken? Akala ko magluluto kayo ng dakalguksu. Tanungin mo si Master Kim. Kumusta na si Yun Sojong? Ayos lang siya. Mabuti. Bakit? May nangyari ba kanina? For the first time, nagsalita siya. Nagbigay siya ng opinion niya. At nakatingin siya sa mga mata ko. Imagine, sinagot niya ako kanina. Totoo yun. Ginawa talaga ni Sojong yun? Wow, nagbago na nga siya. Sinabi ko naman sa inyong matalinong bata yon. Makikita nyo, mas lalo pa siyang gagaling. Tignan na lang natin. Balang araw makikita nyo rin yon. Teka lang, hoy! Hintayin niyo ako! Sali ako dyan. Oh, cheers! 날 바라봐요 미소 가득한 얼굴 보여요 그대 맘이 내 맘에 보여요 또 내 안에 그대를 향한 사랑 있죠 이제 난 깨달아요 내가 살아갈 이유 그대가 내 손을 잡고 같이 숨 쉬고 또 내 안에
Master Kim! Nasa si Master Kim? Bakit ba? Ano bang nangyari? May emergency tayo ngayon. Nasa si Master Kim? Master Kim! Master Kim! Ano? Hindi itong oras para matulog, Master Kim. Seryoso ako. May malaking problema tayo. Ano bang vital signs niya? Ano ba nangyayari dito? Galing sila sa Gode Hospital. Gode? Hello sa inyo, staff ng Doldam Hospital. Ngayong araw, na-dispatch kami sa Doldam Hospital. Ako si Song Yun Chol, head ng General Surgery. Aasahan ko ang inyong tulong at suporta.